Hello guys! Kamusta na po kayong lahat? Magandang umaga from Bolivia. Magandang gabi sa ibang bansa. Magandang hapon sa ibang bansa. Okay, kamusta na po kayong lahat? Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako ho ay hindi mabuti ang aking lagay sa ngayon. Ako ay nagkasakit na naman. Ano ba to? Ay, palagi naman ako nagkakasakit. I think it's because of the weather and the lifestyle na meron kami dito. Para akong palaging nagkakasakit dahil sa mga pagkain. And sa panahon din, okay, spring nga kami ngayon, di ba? Pero parang napakainit, tapos very dusty and windy, tapos umuulan, minsan umuulan, a little bit humid, alam mo yun, so medyo mahirap, no? So Saturday and Sunday, kahapon pala, all day long, nakahiga lang ako kasi napakasama talaga ng pakiramdam ko dyan. Tapos, I have a lot, gas and on my belly, in my belly. So, butod kaya akong tiyan gahapon, lain jud kaya akong paminaw dahil dili siya kabuhi, lain jud kaya akong paminaw gahapon oy. And then ganahan ko magpahilot niya. Walay usong hilot diri jay. Nako. Yan yung isa sa mga problema namin na mga naninirahan dito sa ibang bansa is that kapag nagkasakit kami, wala kaming maasahan kundi yung sarili lang namin. Okay? Hindi mo maasahan yung pamilya ng asawa mo, hindi mo maasahan yung asawa mo sa mga ganun because of the cultural differences. Alam niyo, iba yung pamamaraan nila of taking care of someone. Yung sa atin, yung pamilya natin at magulang natin really takes care of us, you know. Dito hindi. So, yun yung isa sa mga mga disadvantage ba yun? Kapag ikaw ay nakapag-asawa ng isang foreigner at nanirahan kayo doon sa ibang bansa. Wala ka talagang ibang maasahan, walang mag-aalaga sa'yo, kaya kilos-kilos ka talaga. Sariling sikap ka dito sa ibang bansa. Okay, so alam mo yun, kapag nagkasakit ka, gusto mong humigop ng sabaw, wala kang masasabihan nga, pag lutog sa ko, kaya ganahan ko mag-inom og sabaw, ganahan ko mahigop og sabaw, wala. So, sariling sikap. So, kapoy mong lawas, pero ikaw magluto, dito, ikaw rin mag-cure of yourself. Ikaw lang ang mag-cure sa imong kaugalingon, okay? So, ganun ang mga katayuan namin dito sa ibang bansa. Although, hindi din naman lahat because meron namang iba siguro na or ewan ko, no? Basta, yun yung isa sa mga disadvantage. Kaya minsan naiisip ko, yung mga OFW gani, na nagtatrabaho, nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Imagine niyo sila kapag sila ay nagkasakit tapos hindi sila pwedeng magpahinga. Kaya nangagalon man sila dahil naaman sila dito nagpuyo sa ilahong agalon. Di ka pwede I'm sorry ma'am, I want to be absent. I will be absent today because I am sick. Dili ka pwede mag-inana dito sa ibang bansa. So, kaluoy, no? Bastang lisura sa kahimtang kanang mga samot na ng mga OFW good kaluoy kay sila niya. By contract ba ng ilaho, no? Buti na lang kami dito na sabihin na natin kaming mga immigrants ba? Mga immigrants kami dito. Immigrants or whatever it is, no? Mas kampante o mas okay na lang kay wala may magbuot sa amo. Pero pag mga galon ka, kapag may amo ka talaga, sobrang hirap talaga noon. It's because di ka pwede makaingon nga time out usa ma'am kay gikuan ko gikapoy ko, I am sick, ana dito dili. So dito sariling sikap gihapon mo. Hastang mo kuan hastang lisura sa kahimtang no niya. Naa pagid kay gikuan na homesick pagid ka sa imong mga anak, sa imong pamilya, di ba? Dili lalim ng mga OFW. Ma-feel good nako sila jay. Kay imagine kami diri nga mga naa sa ubang nasod nga may sariling pamilya na dili lalim sa bang amo nga kahintang, no? Amo nga na feel. Pero imagine yung mga OFW talaga. Grabe, no? Kaluoy. Makakuan ko sa ilahon. Maluoy ko sa ilahon nga sitwasyon, no? Pero mao lagi na kinahanglan dito makipagsapalaran na agud kinahanglan isakripisyo day. Pero hunang ara gyud nga para ra sa atong pamilya, ana lang gyud, ha? So laban lang gyud kadinha. Nya nagsakit na sad ko, no? So anak ko dito, nag-search ko dito sa YouTube lagi. Nag-search ako sa YouTube kung anong mga natural way of kanang mag-boost sa immune system. And the natural way to detox the colon, the liver, the kidney, and gallbladder. So,
nag-research ko dito dayon. Nag-detox ko gabi nag-detox ko gabi kay gabutod akong tiyan. Hastang dako as akong tiyan anak ko dito. Nagka-anxiety na sad ko anak ko dito. Mamatay naman siguro po ani. Oy, ayaw sa intawon kay gamay pa akong anak. Nag-think na po. Nagburot akong tiyan nga naman daghang gas di ay. Kabalo mag sila kaayo. Sabaw sa kalamunggay lang tawar gud na. And today I feel so good. Akong tiyan hastang flata. Kay wala ko'y kaon gahapon kay gabutod lagi akong tiyan. Feeling na ako kanang busog ko body ko ganang mo kaon. So I stopped drinking soda and coffee. Wala jud ko nagsoda og coffee gahapon kay butod kay akong tiyan day hastang dakuan ako dito nga. No sabi pero dakuan jud ko daan og tiyan pero dili siya normal kahapon. I had flatulence. Flatulence ba na sa English oy? Kahapon. So mao to nga na ako mag-detox ko kay nag-overthink na sa kuan ko basig na ay problema ko sa kuan nga nanapod na ako mag-detox ko oy. So basin tungod today gaduda jud ko na ako nga gapa detox magukuan ning naman ko nakita sa YouTube nga detoxifying about kaning gallbladder and liver. So ang giingon dito is pakuluan ang nag-detox ko dai ni inom ko nagpakulo ko og kuan nagpakulo ako ng tubig nilagyan ko ng sibuyas turmeric powder, and then, ano pa yung nilagay ko? Parsley or perihil, and then, ano pa ba yung ginger, and then lemon. Okay, yung limang ingredients nilagay ko doon kasi yun yung nakita ko na, ano daw, liver and gallbladder detox. Inom daw yun. Karon kay, giinom daw ko siya all day long. Ay, hindi. Parang 1 in the morning and 1 at night. Okay. So, nagduha-duha or nagduda ko nga mo to'y nakaingon sa akong kuan, nidako akong tiyan direct. Napundo ang gas inside because wala man ko nag-inom og soda dahil wala ko nag-inom og soda. Unsa may nakapapundo na ng gas nato. Moment akong giinom prior to that day. So muna nga anak ko basic mo to'y nakaingon. Ana pa dai green tea. Green tea kato bitong green tea nga naa sa bag. Gitangtang na ko siya gigunting and then kadtong sulod sa bag mo akong gibutang and then gipabukalan siya. So mo to ako masing mo to hinungdan nga wala jud ko nakakuan. Galain akong paminaw no. So wala na ko niusog ato day wala na ko imna pero lami siya. In all fairness lami siya. Lami siya mura siya og tea. So mo akong gihimo nga tea, murag mo akong gihimo nga kape, wala jud ko nagkape, mo akong gihimo nga tubig. Pero kuan para sa ako it doesn't work. Okay? It doesn't work for me. So it doesn't work for me kay nagbutod akong tea. Wala nang gawas ang gas. So, may hinungdan galain akong paminaw gahapon. Masama yung pakiramdam ko kahapon. So, I decided, nakakita ko og kuan video sa YouTube about colon detox. So, I tried yesterday. Na anak ko dito, ang kwarta makita na kaya na-adjud ko yung kwarta nga save good day for emergency. So, di dyan ako kuhaan ako. Sagdi ilang, makuan lang ni. Mabalik lang ni. Ang importante nga healthy ta. So, I went out yesterday. Nagpunta ako ng public market sa hapon. And then, I bought there cucumber, pipino, o pineapple. Pipino o pineapple. Maoy ako ang gi-blender dyan. Gi-blend na ako. Gibutan na ako og tubig. 2 ka basong tubig. And then, gisala na ako. And then, yung juice yung ininom ko. So, I drink 2 glasses of that before sleeping. And then, today morning, pagkagising ko, today morning, uminom ako ng 1 baso. And it's really effective. Agad-agad, I felt like gusto kong pumunta ng banyo and then I really flush out everything. So, para sa akin, effective siya. Pipino and pineapple only. Yun lang. Ay, parang nilagyan ko ng 1 apple para medyo matamis. And, yeah. Effective siya sa akin, guys. So, meron pa ako dito. And, iinom ako niyan tonight before sleeping. Kasi may nakita ko doon na yung colon natin really is working at night when we are sleeping. So, kaya yung mga, minsan yung mga tao, when they wake up, they really go to the toilet to flush out everything. So, merong namang iba na hindi. Okay? So, kaya, mas maganda na in the morning, iinom ka rin. But I don't think if this will work for those who have hyperacidity because the pineapple is a little bit acidic. Pero yung binili ko kahapon is really, sobrang hinog na pineapple yung binili ko kahapon. So, maganda siya. And it really works for me. Pipino and pineapple really works for me. I hope you can try that one also and see if it also works for you. But that liver, yung pinakuluan ko, it doesn't work for me kasi grabe ni burot noon akong tiyan. Hastang kuyawan ako. Ni burot akong tiyan. Anak ko nito na, unsa naman ni? Uy, unsa man ni? Ano man yung inani? Kaya wala nang gawas ang hangin.
Now, last night, kasi nga hindi ako kumain all day long. So last night, na ako, ano ko nga, lamig ko yung iinom og sabaw, ihigop og sabaw. Na ano ko yung nakita, kalamunggay, yung mga moringa na itinanim ko sa likuran. Medyo lumaki na. So gikuhaan ako siya, kinuha ko yung mga mga leaves doon. Tapos, naglawoy ko. Okay, ginawa kong sabaw. Tapos nilagyan ko ng ginger. Tapos yun lang, walang rice. Yun lang hinigop-higop ko. Nanggawas tanan nga mga kuanzay. Nanggawas tanan nga mga hangin. As in talaga. Tapos nag-flatten ang ako ang atiyan. Tapos before sleeping, nag-inom ko akong gihimo nga yung ginawa kong colon detox na organic natural juice. So yun, today I feel a little bit better. Okay, wala na yung gas sa akong tiyan. So yeah, inana na di ay para sa akin yung pera, it doesn't matter kung ilan pa yung pera mo, pero but once talaga guys, yung katawan mo na ang bumigay, yung pera mo walang magagawa yan. Well, it gives you security kapag pumalya na yung katawan mo, but if there's a way for you to prevent some diseases, for you to be healthy, gawin mo tayo, gamitin mo yung pera mo, kasi yung pera mo kana bitong palagi ka lang nagtigom-tigom kay mag-save lagi ka. Pag namatay ka, wala gihapon pulos, pag namatay ka, iba yung makikinabang dyan. So if there's a way for you to do a natural way, an organic way to detox, to be healthy, do it. Kaon og kuan mga fruits and vegetables day. So yun yung ginagawa ko ngayon. Anak ko yung ang palta makita na balik ra gid na. Pero ang ato ang health, once mo palya na gyud ang atong lawas na nagyud tay sakit, magkasakit ta, di na mahirap nang ibalik. So as long as pwede pa kang maging healthy, na may panahon pa na maging healthy ka, do it. Okay? So, yun lang. Naghahanda ako ng munggo for lunch, and then lunch for my baby also, para sa lunch niya. Kasi pupunta siya ng school today. Hatid ko siya sa school today because last week hindi ko siya nahatid sa school masyado. Because of, that's spicy, my love. That's spicy. So, nagluto ako ng munggo. So, ang munggo natin dyan, napaka ako ditong spinach, and then ito na yung moringa na hinarvest ko, and then ito na yung spices, and then meron ako ditong kalabasa or squash. So ihalo natin to sa munggo mamaya, gigisahin ko. So ito yung ginawa kong detox guys, nilagay ko sa pichel, cucumber and pineapple. Imnon lang na to. Okay, so naalala ko pala guys, nung na-hospital ako, yung namaga pala na sabi ng doktor is, vesicula. Ngayon ko lang nalaman nyo, yung vesicula, hindi pala siya pancreas. Ang vesicula is gallbladder pala. Gallbladder. So, ibig sabihin, yung gallbladder ko ang may problema, hindi yung pancreas. Kaya pala, sabi ng asawa ko, noong nasa ospital ako, sabi niya, baka operahan ka bukas. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hala, bakit? Sabi ko, kasi namaga ba yung pancreas ko? Napaisip ako, na-operahan ba yung pancreas? Yung parang gano'n ba? Hindi pala. Gallbladder ko pala, yung ibig sabihin. Kaya, nila, they did an ultrasound sa aking gallbladder. So, ngayon naisip ko, so, ibig sabihin, merong problema sa aking gallbladder is because siguro sa salt, too much salt, and then fat. Sinabi ng doktor, bawal yung mga fats, bawal yun. Yung mga pagkain na mamantika at maraming fats. Mahilig man ako sa mga tambok day, kanang mga tambok sa baboy. Hindi ko mukha-unod. Hindi ko kinakain yung laman, yung taba, yung gusto ko. Inana. So, dili siya pwede. Okay? And then, yung salt din. So, yung salt din, baka isa yun sa mga dahilan kasi ni-research ko, baka may namuo doong mga bato-bato, kaya namaga, parang ganun. So, wala naman silang nakita kasi 3 doktor yung nag-check sa akin. Doktor siya, gastroenterologist, tapos yung isa is, ano ba yun? Yung isa is, hindi ko alam, basta para yung doktor yun na parang gumagawa ng mga surgery. Basta 3 doktor yung nag-check sa akin, iba-iba sila. So, yun na nga, yun yung nangyari. So, lang na-realize. Kaya, nag-search ako
ng natural way of detoxifying the liver and the gallbladder. Kaya gumawa ako ng liver and parang detox, natural way of detoxifying to cleanse the liver and the gallbladder. So, kayong mga mahilig sa mga asgad, sa mga salty na pagkain, at mga fatty foods, nako, iwasan nyo na yan kasi napakadelikado talaga. No? Mahirap magkasakit. Ika nga, health is wealth. Kaya dapat ingatan talaga natin ang ating sarili. At mag-iingat talaga tayo sa mga kinakain natin. Kasi sa panahon ngayon, sobrang hirap talaga magkasakit. So, if there's something you can do naturally, no, para maging healthy kayo, do it. Okay? Yung pera, nahahanap natin yan. Nakikita na, alam nyo, yung pera is na-earn natin and makikita natin yung pera. Pero yung katawan natin, guys, once na yung katawan na natin ang bumigay, once na magkasakit tayo, mahirap yun. Yun talaga ang mas mahirap, lalo na't may mga anak kayo. Yun talaga yung na-realize ko. So, yung pera nyo, it will only give you security, siguro kung magkasakit kayo, kasi meron kayong perang pampagamot at makakapagpagamot kayo, but pag bumigay na yung katawan nyo, talagang doon na talaga mas mahirap yun. Okay? Mas mahirap yun. Yun yung na-realize ko. Kaya pakaingatan natin ang ating sarili and try to do detox sa ano nyo. I was actually searching for natural way of cleansing the kidney also, no? So hopefully I can do, and marami nang gumagawa niyan ngayon, yung mga shots, alam niyo yon, tinatawag nilang shots, and yun yung mga ginagawa nilang mga parang detox sa kanila, parang detox to have a healthy body. So subukan nyo yan.